Hello po mga kabayan, magandang buhay po. Analisa Reality Vlog. Kumusta po kayo mga ka-business, kapapi, kalingap? Reaction po ako ngayon dito sa ka-business official na topic po. Actually, hindi ito galing sa kanyang mga upload. Nababanggit lang ko kasi yung pangalan niya doon sa ibang mga charity vlogger, ibang nagbablog. Pero bago ko ituloy kung ano man ang aking reaction dito, kasi sa comment section po ako may mga nabasa na talagang tinitira sa pinuno ka business. Ito siguro yung mga tulog na tao. Pero bago ko ituloy, thank you po to my new subscribers. Salamat po, nadagdagan ako kahit dalawa. Thank you po sa suporta ninyo. Mga silent viewers, mga nagko-comment, nagla-like, nagsishare po sa aking mga ginagawang reaction. Salamat po sa inyo. So ito po, may mga napanood akong nag-vlog dito kaila Jonathan at sumalangit nawa po yung kaluluwa ni Nanay Marita kasi pumanaw na po siya. At ito po ngayon, may mga tao talaga na nakakalimutan yung ginawa mo nung mga nakaraan, sacrifices mo dahil lang sa isang pagkakataon na hindi mo naman inaasahan o hindi mo naman ginusto. So ano po yung ibig kong sabihin dito, mga ka-business? Pumanaw na po si Nanay Marita. Ito po yung nanay po sa ni Jonathan. Yung dating tinutulungan nila pinuno ka business. Hindi naman sabing dati. Kasi nitong lately lang, medyo naging madalang kasi ito si Jonathan, ayaw sumunod. Alam niyo naman ho yun, yung talagang nanonood, nakasubaybay sa ka-business sa buhay nila Jonathan. Lahat po ginawa na nila pinuno. Pero mayroon talagang ibang mundo. Si Jonathan na sinusunod yung kanyang sarili. So ngayon, dumating na tayo sa point, sila na nag-give up na ang katawan ni Nanay Marita. At dito sa comment section, basahin ko po, si ka-business daw dapat sisihin dyan, sumumpa siya sa Diyos na hindi niya pababayaan mag-ina habang buhay siya. Ka-business, sumpa sa pagong ginawa mo. Grabe itong mga taong to. No? Shout out po kay Dream. Sino ba itong Dream na to? Tulog siguro to. Sa kangkungan. Oh. So, sinisisi niya, kasalanan ba ni pinuno ka business na bumigay yung katawan ni Nanay Marita at hindi na niya nakayanan? Kasalanan ba ni pinuno ka business na yung time na yon, araw ng linggo, wala doon si ka business? Sino yung pumunta? Hindi ko na lang pamanggitin yung pangalan kasi napanood yun naman na, alam nyo na. Sinong nag-rescue? Dalawang charity vlogger na may connection kay pinuno ka business dati. Hanggang ngayon din naman. Kaya lang, bakit kailangan nyo isisi, Dream, kay pinuno ka business, yung pagkawala ni Nanay Marita? Bakit po? Dahil lang sa sumumpa. Anong gusto nyo dito, Dream, na bawat kilos ni Jonathan, nakadikit sila pinuno ka business, nakabantay. Araw ng linggo, nabanggit yun dito ng isang vlogger na linggo yung time na yon, walang mga tao sa opisina. Pero yun naman pala, may nagtimbre na barangay, which is tama yun, yung nagtimbre na nag-rescue. Ipinarescue doon sila Nanay Marita nung time na yon. Good, right move doon sa nagtawag. Tama ang pinuntahan nila, barangay, hindi si pinuno ka business. Kasi kung tutuusin, matagal na ginagawa ng paraan, tinutulungan. Alam natin yan, wag na natin balikan. Sabi nga ni Mrs. ka business, no need to explain. Sabi daw ni, sino ba yun, si Ma'am O. So, no need to explain nga. So, yun. Ang akin lang dito, wag niyo sisihin si pinuno ka business. Kasi, yung time lang na yon, araw ng linggo, na wala siya doon. Anong oras yun, pinuntahan nila Thinking Body? Yan, na-mention ko na. Tapos, ngayon, kay ka-business na kasalanan dahil hindi tinulungan yung mag-ina, ang nagtakbo sa ospital yung kasama ni Buddy. Sino yun? Sige, pangalanan natin sila, Renji. Napanood ko yung vlog nila. So, dahil doon, nakalimutan nyo na, Dream, na bago man nangyari yun, ang sakripisyo nila pinuno ka business, simula't simula. Nakalimutan nyo na. Dahil yung time lang na yun, nung araw na yun, wala siya doon. So, pwede ibig sabihin nun, hindi nyo na maisip yung mga nakaraang pinaggagawa ni pinuno ka business para kay Jonathan. Sisihin pa man natin si Jonathan, wala nang mangyayari, tapos na eh. Nasa kanya lahat, ang daming ginawa ng ka-business. Ang mga kagwangs, tinulungan, nagawa sila ng maglilipatan nila Jonathan. Nag-inarte, di ba? So, wala nangyari. Sino nagpapaligo? So, sa background po nito ang aking reaksyon.
Makikita niyo po dyan, ito yung huling punta doon nila Nanay Marita. I think 2 buwan ang nakalipas na pinaliguan ito ng mga EMS. Sino yung nagpapaligo kay Nanay Marita? Di ba? Ang mga EMS, sila Mrs. Ka-Business. Yun lang naman. Tapos, ngayon kung makapanisi kayo sa pagkawala ng matanda, ganun-ganun na lang. So, nakalimutan nyo na yung mga sacrifices ng mga EMS, ng mga kagwangs, nila Pinuno Ka-Business. Grabe to si Dream. Tapos, meron pa dito. Sabi pa, push start. Nasaan ang pangako ni KB na hindi iwan si Nanay Marita? Wala na, puro pangako na hanggang kamatayan, ngayon patay na talaga. So, ibig niya sabihin, nangako daw si Pinuno Ka-Business na hanggang kamatayan, hindi niya pababayaan itong mag-iinang. Bakit? Doon ba nakatira sila Jonathan, kila Ka-Business, para magsalita kayo na pinabayaan nila sila Jonathan? Sino ang pumunta doon nung una? In-inform ba nila si Pinuno Ka-Business? Tinawagan ba nila na, nandito si Jonathan, dinala namin sa ganito, ganon? Meron bang tumawag sa kanila ng ganon? Alam ba natin? Tanawin natin. Tumawag ba sila doon? Tapos kung sisihin nyo sila Pinuno, ganon-ganon na lang. Ba? Ako nag-ano lang ako kasi nakaka-relate ako sa mga ganitong sitwasyon ngayon eh. Huwag nyo sisihin si Pinuno Ka-Business. I-inform siya. Diba? Hindi natin alam kung may tumawag doon na nagsabi kung nandoon na yung mag-ina, dinala sa ospital. Meron pa dito. Ay, sino ba yung nagsabi kanina? Si Push Start pala yun. Ito pa, meron pang isa. Si Tess, Tess Magkalas. Sabi niya, Mr. KB, patay na si Nanay Marita, puntahan niyo for the content. Kawawa naman, yung nangako, napako. Grabe talaga yung mga taong to. Anong oras yun? Gabi. Gabi siya nag-comment. Araw nga ng linggo eh. So, alam naman natin na pag linggo, sila Pinuno Ka-Business, family day. Naka-off sila sa kanilang, wala sila sa YouTube. Mga busy sila. Papahinga, nagre-relax. Pero hindi natin alam kung tinawagan, hindi sana pumunta na sila doon. Wala naman binanggit yung mga nag-vlog na tinawagan nila si Kuya, ganun. Wala naman. Sinolo nila. Wala naman pinaalam. Siyempre, pag pinaalam yun, may pupunta yun doon, sigurado. Ayan, ito pa si Libra. Shout out. Lahat ng mga nag-comment, i-attach ko po ito dito. Yung pangako ni KB sa mag-iina, napako din dahil wala siyang mapala kay Jonathan na reklamador. Sana din na lang nangako kung susukuan rin lang. Ma'am Libra, shout out. Narinig niyo bang sumuko si Pinuno Ka-Business kila Jonathan? Narinig niyo po bang sumuko siya? Diba? Itong huli, yung mga kagwangs nga, diba? Doon kay Kuya Damo, nag-offer sila ng inayos ngayong titirahan nila kaysa sa kalye. Diba hindi pumayag si Jonathan? Ang daming arte ni Jonathan. Anong gusto ninyong makita? Kalad ka rin, yung mag-ina nung time na yon, isalpak doon sa Diba ayaw nga ni Jonathan? Hindi naman lang pwedeng gawin yun. Alam niyo kung sino yung gusto niyang yung nagbablog sa kanila na babae, si Ma'am Inday. Daming effort, nung malakas pa si Nanay Marita, dadalhin sa barangay, kung sa ospital. Diba si Jonathan ang nasusunod? Wala nagawa. Kaya please lang, tigil niyo na. Huwag niyo nang si Pinuno Ka-Business sa bagay na to sisihin. So shoutout pa, ito pa, isa pa. Ngayon pupunta dyan ang KB kasi patay na. Shoutout sa iyo Ma'am Glenda Villalobos. Ngayon daw, dahil patay na si Nanay Marita, saka na magpapakita ang Ka-Business. Uy, kung halimbawang ganun man, ano naman ngayon? Pag hindi magpakita, may masasabi kayo. Pag magpapakita doon, kung halimbawa, may masasabi pa rin kayo. Saan lulugar ang Ka-Business? Di kayo na. Kayo na. Diba? Wala kayong mapaglagyan. Hindi nyo napansin, hindi nyo naalala yung sacrifices ng Ka-Business family. Mga EMS, ang mga kagwangs, baliwala na lang yun dahil lang nung araw ng linggo na yun na itinakbo ang mag-iina sa ospital, wala sila doon. Ex na kaagad sila. Ex na kaagad. Ganon kayong mag-judge, no? Nakakatuwa itong mga ito. Shoutout pa, may isa pa dito. Merna Balanag. Sabi niya, okay na po at hindi na maghihirap si Nanay at Jonathan. No comment kay KB. Wala daw siyang comment kay Ka-Business, pero may sinabi siya. Ibang klase ito ha. Tapos na sila vlogging Jonathan at Nanay. Sa huling sandali ni Nanay, lahat sila pupunta at iiyak ng todo, lalo na si Mrs. KB. Napakabuti ninyong tatlo tumulong kay Jonathan.
Thank you sa inyo. God bless po sa inyo. Ayaw nyo mag-comment patungkol kay KB, pero ito, nang-iinis pa siya. Diba? Parang nangaasar pa siya. Ha? Kasi, yun nga, yung sabi niya dito, sa huling sandali daw, siguro, ang pinupoint niya dito, halimbawa, libing na ni Nanay Marita, siguro ang nag-advance thinking siya na pupunta doon yung grupo ng ka-business, tapos iiyak si Mrs. Ka-business. Yung mga ganon-ganon. Ano naman kung umiyak? Syempre, nahirapan siya. Nagpaligo yun siya kay Nanay Marita Natural, may iyak yun. Nagkasikaso siya Walang ibang nagpapaligo kay Nanay Marita, kundi ang ka-business family. Nabanggit ko na kanina at nakikita niyo sa vlog. O yung tatlo, nagpaligo ba kay Nanay Marita? Hindi. Sinong nagsasakripisyo kahit may amoy na? Ayan, sila Vera, sila Junjun, sila Ate Mingay, si Nika, nung mga nakaraan. Itong huli lang kasi wala doon si Nika. May ginagawang iba. Diba? So, grabe kayo talaga. Itong mga nagko-comment na to. Sobra kayo. Akala ninyo, dahil wala nga nung time na yun doon, pinabayaan na. Sigurado ba kayo? Lahat ginawa ni Pinuno Ka-business, pero na kay Jonathan. O ngayon, wala na si Nanay Marita, sumalangit nawa yung kanyang kaluluwa, makakapagpahinga na siya. Ang problema si Jonathan, na yung paghinga, nakikita natin, parang hindi na buo. Hirap na siyang huminga. Sino ba yung may kasalanan kay Jonathan? Di sarili din niya. Siya sumusunod din. Tigas ng ulo niya O ngayon, umiyak siya. Pero syempre, andun tayo na nakakaawa. Nakakaawa siya. Pero kung kayo nagawa niyo magsalita ng gano'n kay ka-business para sisihin siya, syempre ako naman, magre-reaction din ako patungkol doon na kalma lang kayo. Walang dapat sisihin. Walang dapat sisihin sa ka-business family dahil ginawa nila lahat. Lahat. Alam niyo yun. Inupahan, sinuportahan. Ang ginagawa ni Jonathan, benta lahat ng ibinibigay sa kanya, mga gamit, pagkain, bigas, binibenta. So, tapos ngayon, isisisi niyo sa ka-business. Ang nangyari kay Nanay Marita. Siya ba yung si ka-business ba yung nag-yatap kay Nanay Marita para sisihin niyo siya? Yun lang po yung aking doon. Yun lang po. So maraming salamat po. Shout out. Support po natin sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, Jack Tapia Matubang, mga kasamaan ko pong reactors dito sa Karepa, mga Kalinga partners. Syempre, Ka-Business Official, support po natin. Papa Nins TV, Ka-Business Family, Mrs. KB Official, ang mga kagwangs, at si mga karasaman ko rin pong reactors dito sa Ka-Business Official. Shout out po kay Taong Gala, Alminda Mix Vlog, Ma'am First Channel, si Kuya Allen TV. Shout out po. Kumusta na kayo? Paramdam pag may time. So, hanggang dito na muna. Mamaya may nagtatanong sa akin patungkol doon sa post ko kung sino yung namatay. Sasagutin ko po yan after nito. I-upload ko lang ito. Ingat po tayo. Love lang po. To God be the glory.